Ikaw lang ang pag-asa ko. Worship you, Lord God. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na ikaw lamang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, kahit ang aawitan, ikaw lamang kahit kailan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, hinibig mo noon minsan pa ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, kahit may suliranin, palagi kang aawitan. Ikaw lamang kahit kailan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo noon pa man kahit kailan, kahit kailan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo noon pa man kahit kailan, kahit kailan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo noon pa man. For the last time, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang.
pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Hinibig mo noon pa man. Hinibig mo noon pa man. Hinibig mo. Hinibig mo Patuloy kami nagpapasalamat Ama sa galing ito kami ngayon. Nagpapasalamat kami dahil nakita mo kami muli, Panginoon, sa loob ng isang linggo. Tunay napakabuti mo, Panginoon, kahit kami nagkukulang kapag kapalit sa aming mga buhay. Kaya pinasasalamatan ko namin, Panginoon, ang higit sa lahat. Salamat, Panginoon, sa kapatid, sa kadakilaan, sa mga bagay na pinagkakalagay, Panginoon, sa amin. Kung mapapagkakas. Ikaw lamang ang may taas, ikaw lamang ang managila, Panginoon. At sa magkakayag ng iyong salita, gabayan mo siya, Panginoon, bigyan mo siya ng karupuhan, Panginoon, ng gagawin sa iyo, Panginoon, at patuloy namin makuhaan ang salita at magbigay sa amin ito ng aming katakasan, sa aming espiritual na panginoon, Panginoon. Amen. Sa gabi ito, Panginoon, pinupuli ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo sa oras na ito at patuloy nating bigyan ng kapurihan ng ating Diyos na buhay. Awitin natin ang kataas-taasang Diyos. Hallelujah. O kataas-taasang Diyos, kami magpupuri sa iyo. Taas ang Diyos kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Minsan pa kataas-taas ang Diyos. Nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap na papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Minsan pa kataas-taas ang Diyos. Diyos kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalagas ang pagpapala. Aking nararanasan, di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta mula Laga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapalang aking nagkaroon na. Minsan pa sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang
ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya. Pagka sinabi ng Diyos at sinabi niya, di ko bibitawan ng lahat ng pangako niya. Aking nararanasan, di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Lumaragas sa pagpapala, aking nakandala. O lumaragas sa pagpapala, lumaragas sa pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Lumaragas sa pagpapala, aking nakandala. For the last time, lumaragas sa pagpapala, lumaragas sa pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Lumaragas sa pagpapala, aking natanggap na. Lumaragas sa pagpapala, aking natanggap na. Lumaragas sa pagpapala, aking natanggap na. Hallelujah. Oh, tunay na Panginoon. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Oh, salamat, Panginoon. Tunay na wala kang katulad, Father God. At hayaan mo sa gabing ito, patuloy ka namin awitan, Panginoon. Turuan mo kami awitan ka namin, Panginoon. Tunay na wala kang katulad, Father God. We worship you and the Holy Spirit, Father God. Hallelujah. We worship you, Father God. Wala kang katulad, Panginoon. Ngayon at kailanman. Ang awitin ko man. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan lang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala nang higit sa'yo, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad.
wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa paulitin ko man, awitin ko man, lahat ng awit sa mundo, di kaya hilarapan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. For the last time, wala kang katulad, Panginoon. Wala nang higit sa'yo, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo bang lahat, kulang ng buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila. Pag
dakilang pag-ibig mo, O Jesus. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. Sapagat minsan pa niloob mo ng aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoong Diyos, ay maranasan ang presensya mo sa pamamagitan po ng gawain ito. Patuloy kaming dumudulog at nananalangin sa iyo na patnubayan at ingatan mo kami habang po kami ay nag-aaral muli ng iyong mga salita, sapagkat wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. The only thing that we can do is to trust you, O Lord God, upang ma-verify ang lahat ng mga salita mo sa pamamagitan na makapahayagan na gagawin ng iyong banal na Espiritu Santo. Tunay nga, Panginoong Diyos, maging ang iyong lingkod ay patuloy na nanalangin na itago mo sa iyong likuran upang mahayag lamang ang katwiran at kalooban mo at hindi ang mga bagay na itinuturo, Panginoong Diyos, ng isang tao, ng isang nilalang mo, Panginoong Diyos, na may kakulangan sa kaalaman at karunungan. But what we believe, Panginoong Diyos, ay ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo na lalagay sa aming mga kalagitnaan, na siyang mangungusap at magbubukas ng aming puso at ng aming kaisipan. Sa iyo namin itinatalaga ang oras na ito, na ang katagumpayan ay igawad mo sa iyong mga anak, na uhaw at nananabik sa iyong mga salita. At sa pamamagitan nito, ipalaguin mo ang aming pananampalataya. Palaguin mo ang aming mga paglilingkod, tulad ng ninanais at nilolo mo po, Panginoon, para sa aming mga buhay. Ingatan mo kami, O Diyos, habang kami nakikinig ng iyong mga salita. Itaboy mo ang lahat ng anumang gawa ng masama. At ayaw mong paligiran mo ang lugar na ito, maging aming mga buhay, ng iyong mga anghel ay susugo, upang patuloy kaming ingatan at ilayo, Panginoong Diyos, sa anumang lalang ng kaaway, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Dalangin din ng iyong lingkod na pagpalain mong lahat ng makamay na nagkaloob ng kalamang handog para sa iyong gawain. Hayaan mo, Panginoong Diyos, sa suklian mo ito ng iyong kabutihan at ng iyong katapatan sa iyong mga salita. Siksik, liglig at umapaw na pagpapalang ibuhos mo sa kanila, sila na walang sawang nagkakaloob at tapat na nagbibigay para sa iyong gawain. Salamat po. Maingat namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas sa papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito, sapagkat muli tayong tinipon ng Diyos para po tayo ay muling mag-aral ng salita ng Diyos. We will only study one verse tonight. Sa pamamagitan nito ay mabuksan po tayo sa mga bagay na niloloob at hinahangad ng Panginoon sa bawat isa. Genesis chapter 3 verse 15. Genesis kabanatang 3 talata po'y 15. Sabi po niya dito sa talatang ito, basahin po natin sabay-sabay, at tapag-aalitin ko kay ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. This is what the Lord have said to the serpent after he tempted Adam and Eve. Sa madalas nating pag-aaral ng salita ng Diyos, o sa madalas nating pagbabasa ng salita ng Diyos, sometimes we fail to understand the Word of God. We fail to understand what the Word of God means. Bakit? Sapagkat hindi po sapat yung ating kaalaman. The Word of God still a mysterious word for every one of us because that is the word of the Almighty God. Kaya lubos tayong nagtitiwala kung ano yung mga bagay na ninahangad at ninanasa ng ating Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Sapagkat kapag nagkamali po tayo how to interpret the word, amen po ba,
it means we will misled. No? Matatangay tayo doon sa tinatawag na pandaraya ng kaaway. If we will interpret the Word of God according to our emotions or according to our own will, amin po ba? Kasi pwede, di ba? Pwede natin iayon yung salita ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Nangangaral man tayo o nagbabasa man tayo ng salita ng Diyos, amin po ba? We can use, sabi nga, we can use and abuse the Word of God. No? Pwede natin gamitin at maabuso natin yung salita ng Diyos. Kaya ang pinakamahalagang bagay na siguro matututunan po natin is to seek what is the Lord's will. Kung ano yung kalooban ng Panginoon. Ano nga ba talaga yung hinahangad ng Panginoon? Kung bakit niya nga po sinabi yung mga talata na binabasa po natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Last Lord's Day, ang sabi nga po natin, para hindi tayo mag-fail, para hindi tayo mabigo doon sa kahulugan ng mga salita ng Diyos na pinapag-aralan po natin, we need to seek Christ in all times. At all times. No? Huwag nating hahanapin yung ating sariling katwiran, huwag nating hahanapin yung mga tao na gusto nating makita sa Biblia, but even though the Bible speaks about many people, but remember, those people are witnesses. Sila po ang tinatawag na mga witnesses doon to what? Doon sa mga actions, doon sa mga ginawa ng Panginoon, ng panahon na patuloy niyang isinakatuparan yung kanyang mga salita. Hallelujah. The Word, sabi doon, the Word was with God from the very beginning. Yung salita po daw ay kasama ng Diyos sa pasimula pa lamang at ang salita ay Diyos. Yung Genesis chapter 3 verse 15, ang sabi po diyan, napapag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Yung binhi ng babae dito, mga minamahal ko, it speaks about Jesus Christ. Amen po ba? Magiging malinaw sa atin, this is the first evangelism. Ito po yung kauna-unahang evangelism na kung saan inihahayag yung pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. No? Nang panahon yun, makikita natin, amen po ba? Sabi ko nga po sa inyo, yung talata na binasa po natin, it was said to the serpent after the temptations to Adam and Eve. No? Ito po yung sinabi ng Diyos doon sa ahas, na merong darating na binhi ng babae na siyang dudurog sa iyong ulo. Sabi doon, at ikaw naman ang dudurog sa kanyang sakong. Kaya kung titingnan po natin, mga minamahal ko, at pag-aaralan natin mabuti, kung ito yung tinutukoy ng ating Panginoong Hesus, o ito yung tinutukoy, ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Hesus, ibig sabihin ba nito, matatalo ng dyablo o matatalo ng ahas ang ating Panginoon? No? Kasi di ba magkakaroon tayo ng kaisipan sabi doon dudurog sa ulo, dudurog sa iyong sakong. Amen po ba? Kaya magkakaroon tayo ng kaisipan. Ibig sabihin pala nito, amen po ba, masasaktan din. Masasaktan din ng dyablo o ni Satanas ang ating Panginoon. Hallelujah. Pero, sabi nga po natin ay, ang Panginoong Hesus, even the Word of God said, I have overcome. Diba? Siya yung nagsabing, ako ay naging matagumpay. Kaya nga, malakas ang loob natin na pwede natin sabihin, ako'y magtatagumpay. Bakit? Sapagkat yung tagumpay po natin ay hindi natin sarili. Magtatagumpay tayo dahil kay Kristo na sumasa atin. Amen? Yun po yun din tinatawag na malinaw. Amen po ba? Na sinasabi ng salita ng Diyos. Kung tinutukoy po dito, mga minamahal ko, kasi di ba, kapag titingnan po natin, katulad po nung sinabi doon sa Hebrews chapter 3, amen po ba? Hebreo, kabanatang 3, amen? Or Hebreo, kabanatang 6. Sabi doon, di po ba, meron sinasabi sinasabi niya doon na pinababa kita, amen po ba? Pinababa kita ng mas mababa kaysa sa mga anghel sa pansamantala, amen po ba?
Sinabi doon ng Panginoon na pinababa niya yung kalalagayan. That is in chapter 1. Amen po ba? Tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. O doon sa verse 7 na sinabi niya tungkol sa anghel, yung ginagawang mga anghel niya ay mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Hallelujah. Ang tinutukoy po dito sa Hebrews chapter 1, kung babasahin po natin, it is about the angels and it is about the Son of God. Sa verse 4, kung titingnan po natin na nangusap ang Diyos, amen po ba? Ang ating Panginoon sa verse 2, nangusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan noong una, sa pamamagitan ng mga propeta ng kanyang mga lingkod. Pero ngayon, ito sa pamamagitan ng kanyang tagapagmana ng kanyang sariling anak. And which is the Lord Jesus Christ. Kaya, kapag titignan po natin yung salita ng ating Panginoon, amen po ba? Hindi lamang itong chapter 1 ay tumutukoy sa ating Panginoong Yesus, but it is also talking about Christians. Amen po ba? Na tayong lahat ay mas mababa dun sa anghel. Bakit tinawag tayong mas mababa sa anghel? Because we have our physical. No? Meron tayong tinatawag na katawan. Amen po ba? Ang nagiging kahinaan po natin, mga minamahal ko, ay yung ating physical na pangangatawan. Amen? Actually, nung hindi pa nagkakasala si Adan at si Eva, it is good. Amen po ba? Na kahit na meron tayong katawan, hindi po ito yung nangunguna sa atin. Hindi po hinahanap. Hindi po natin hinahanap anumang mga bagay na hinahangad ng ating katawan. Why? Because our spirit is still alive. Yung spirito po natin nabubuhay pa noon. Kaya nga diba sa pinapag-aralan po natin, wala pa kasi tayong lumang pagkatao before Adam and Eve sinned against the Lord. Amen po ba? Bakit tayo tinatawag na wala tayong lumang pagkatao? Sapagkat ang iniisip po natin ay laging ang gusto ng Diyos at hindi ang gusto natin. Amen po ba? That's why Adam and Eve only obey the word of God. The only thing that they do, lahat po ng mga bagay na ginagawa nila ay mga bagay na hinahangad at ninanasaan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya habang sila po ay sumusunod doon sa salita ng ating Panginoon, their spirits alive. Kaya wala po silang problema eh. Amen po ba? Pero nung dumating ang dyablo, eto na, nagumpisa na ang problema. Amen po ba? Nagumpisa ang problema sapagkat pinipilit po nilang mapagtagumpayan ang dyablo, amen po ba? Pero at that time, hindi pa po nila alam kung paano mapagtatagumpayan o hindi pa nila alam kung paano ang kanilang mga buhay ay magiging talunan unless, di po ba, na sila'y makikinig doon sa tinig ng Diablo. Nangyari po, nakinig nga po ang tao doon sa tinig ni Satanas. Mas nanaig yung tinig ni Satanas sa tinig ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po ba? And that begins yung tinatawag na old self. Amen po. Nagkaroon ng tinatawag na old self. At dahil nagkaroon na sila ng old self, nagkaroon tayo ng struggle. Tayong mga tao, nagkaroon tayo ng struggle. Dalawa na yung inisip natin. It is our spirit and it is our flesh. Kaya kahit si Pablo, di ba sinasabi niya, kahit na isang matinding lingkod ng Panginoon, si Apostol Pablo, sabi niya doon, ninanais kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko magawa. Amen po ba? Why? Because he has that flesh. Meron din po siyang laman na katulad po ng bawat sa po sa atin. Pero kailangan natin matutunan ngayon, mga minamahal ko, kung babalikan natin yung pinapag-aralan po natin, amen po ba, na sinasabi nga po natin yung Genesis Kabanatang 3, talatang 15, ay tumutukoy doon sa binhi ng babae at ito yung ating Panginoong Yesus. At yung tinatawag na binhi ng babae na yon, kaya siya tinawag na binhi ng babae sapagkat hindi po siya nanggaling sa isang lalaki. Amen po ba? He was born out of the Spirit of God, not out of men. Di ba yan ang sinabi doon sa Juan Kabanatang 1. At tayo rin po, kaya tayo tinatawag po na sinasabi ng Panginoon na unless a man be born again, amin po ba, he cannot see the kingdom of God. Kasi tayo, we are born from men. Galing tayo sa tao. Galing tayo sa lalaki. Amen po. Naging binhi po tayo ng lalaki. Pero ang gusto ng Panginoon, we will become born from above. Born from God. Hallelujah. Sabi dito po sa pinag-aaralan natin, sa Genesis chapter 3 verse 15,
Kung ang tinutukoy po nito yung ating Panginoong Hesus, hindi ibig sabihin po nito na nung binanggit na dudurog sa iyong sa sakong, sa kanyang sakong, ay matatalo niya po ang Panginoon. Which means, mga minamahal ko, ipinapaliwanag lamang po ng talatang ito, He can hurt. Pwede niya pong saktan ng Panginoon, pero hindi niya po ito mapagtatagumpayan. Hallelujah. At yun yung ipinangako ng Panginoon sa atin. Lahat po tayo, hindi po tayo ligtas doon sa pananakit ng dyablo. Hindi tayo ligtas doon sa mga bagay na pwedeng gawin ng dyablo, even though we are all Christians, even though we are all believers. Kahit na po tayo mananampalataya, pwede pa rin tayo niyang saktan. But, sabi nga po, you should deny it. Amin po ba? Dumating man sa pagkakataon na maging talo tayo, o dumating sa maging talunan tayo laban sa dyablo, but we need to deny it. Bakit? Sapagkat may pangako ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Katulad ng ating Panginoong Hesus mismo. Amin po ba? Nasaktan niya ang ating Panginoon physically. He died on the cross. He was hurt. He was beaten. Amin po ba? He was persecuted. Maraming sakit ang naranasan ng ating Panginoong Hesus. Pero naging talunan ba ang ating Panginoon? No. He overcome. Naging matagumpay pa rin ang ating Panginoong Hesus. At yun yung hinahangad ng talata na binabasa po natin. Sabi nga po dito, we need to recognize that the enemy has been defeated and always operate from our position. Kahit na po talunan kasi ang kaaway natin, kahit na talunan na si Satanas sa buhay ng bawat sa atin, he can still operate. Alam niyo po, meron siyang tinatawag na fighting spirit. No? Because we know that Satan is spirit, he has that fighting spirit. Hindi siya tumitigil. Kaya nga, minsan, masasabi po natin, masakit mang isipin, mas daig niya ang mga mananampalataya. Kasi yung mananampalataya, pag nagsaktan, sumusuko na. Si Satanas hindi po. Kahit na nasasaktan na po siya, tuloy pa rin ang laban. Hindi po siya titig, di ba? Kung titingnan po natin, ilan ba ang kawain po natin? Isa lang. Ilan po ba tayong mananampalataya? Ang dami-dami po natin. Pero tingnan niyo po yung kaaway natin. Kahit na iisa lamang po siya at marami po siyang kalaban, tumitigil ba yung ating kaaway? Hindi. Amen po ba? At ang masakit nito, minsan talaga nararanasan natin, katulad ng ating Panginoong Hesus, dinudurog niya ang ating sakong. But He cannot crush our head. Why? Because our head is Christ. Nakita niyo po ba yon? Pwede niyang saktan yung sakong natin, pero hindi niya pwedeng saktan ang ulo natin. Why? Because our head, the church, the head of the church is Christ. Kaya kung titingnan po natin sa binabasa po natin ngayon, we need to have that victory of, di ba? The authority of Christ. From the authority of Christ itself, amin po ba? Mula dito sa talatang ito na makikita po natin, opo, masasaktan niya ang sakong ng ating Panginoon. But, there is still victory because He cannot crush the head of Christ. Amin po. Kaya naniniwala tayo, hindi niya rin pwedeng, kung titingnan po natin, bilang isang mananampalataya, oo, sometimes we fall. Amin po ba? Sometimes we are defeated. Amin po ba? Spiritually, masasabi nating defeated tayo, pero kailangan nating i-deny yun. Matagumpay pa rin po tayo. Pwede mo akong saktan, pero hindi mo pwedeng saktan ang aking ulo. Dahil ang aking ulo ay si Kristo. Amen? Sabihin nga po natin, ang aking ulo ay si Kristo. No. Yun yung isang bagay na itinuturo po ng talatang ito ng Genesis chapter 3:15. Amen po ba? Kaya dumaranas po tayo, wag po natin, kaya sabi pala ni Santiago, wag niyong pagtakhan kung dumaranas kayo ng pagsubok. Because even the Son of God experienced that trials, that temptation in His life. Amen po ba? But instead of being defeated, amen po ba? Instead na maging talunan ang buhay po ng ating Panginoong Hesus, even though He was crushed. Ibig sabihin nasaktan. Amen po ba? Kung titingnan po natin, kung nasasaktan po tayo, una na nasaktan sa atin si Kristo.
Pero in His mind, naniniwala tayo, katulad ng sinabi niya doon sa John chapter 8 verse 55, di ba? Hindi nyo alam ang nagsugo sa akin, hindi nyo kilala ang nagsugo sa akin, pero magiging sinungaling ako kung sasabihin ko hindi ko rin siya nakikilala. Those who know God, lahat po na nakakikilala sa Diyos, magsabi ng Amen. Kung kilala natin ang Diyos, hindi po tayo dapat maging talunan. Hindi ko sinasabi, amin po ba, na hindi na tayo mapofall, hindi na tayo babagsak, hindi na tayo makakaranas na matukso, hindi tayo makakaranas ng pagiging talunan sa mundong ito na ginagalawan natin. Maari natin itong maranasan, but we need to deny it. At sabihin natin, hindi ako talunan. Matagumpay pa rin ako dahil si Kristo ang aking ulo. Amen? Kaya nga, in every situation, sabi na dito, we are at our strongest. And we cannot ever feel that we are weak. Amen po ba? Kahit na po nandun na sa panahon na tayo napaypayo, nangihina, huwag mo pa rin aangkinin sa iyong buhay na ikaw ay nangihina. You are still in the strongest. Hindi ikaw ang mahina. Maaring ikaw ang mahina, pero yung nasa iyo na nagtagumpay 2,000 years ago is the strongest against Satan. Amen po ba? Maaring mahina tayo, maaring may kahinaan tayo, but because of our faith to Christ, dahil yung pananampalataya natin kay Kristo, you are still, pwede mo pa rin ideklara sa iyong buhay, I am in the strongest point of my life because Christ lives in me. Dapat yun ang maging declaration natin. Amen po ba? Satan is the one who is being defeated, but we are not the one who are being defeated. Hindi tayo ang talunan. Amen? Masasaktan mo ko, Satanas, pero babangon ako sapagkat yung lakas ko ay nanggagaan. Kaya pala sabi niya po sa Pablo, di ba? Lahat ng bagay magagawa ko dahil sa kalakasang ibinibigay sa akin ni Kristo. Hindi niya sinabing magagawa ko lahat ng bagay dahil malakas ako. Magagawa ko lahat ng bagay dahil, amin po ba, lagi ako matagumpay. Tandaan natin, even Apostle Paul, kahit si Apostle Pablo, nagkaroon sa pagkakataon niya na bumabagsak din po siya. Ano naging kahinaan niya po sa Pablo? Ang kahinaan niya po sa Pablo, yung kanyang karamdaman. Amen? Di ba sabi niya, he already prayed it for 3 times. But, di ba? O nga naman, di ba? Isang mighty preacher ng Lord, isang mighty apostles of the Lord, a mighty disciples of the Lord, may karamdaman. Amen po ba? Sa tingin nyo, ano yung panunuya na gagawin sa kanya ni Satanas? Yan ba ang lingkod ng Panginoon? May sakit? Yan ba ang lingkod ng Panginoon? May karamdaman? Pero nang sagot ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Hallelujah. Yun yung nagbigay lakas ng loob kay Apostol Pablo. O nga, kahit na may karamdaman ako, sagana pa rin ang biyaya ng Panginoon. Amen po ba? So magkakaroon tayo ng katanong ngayon, why does the enemy still appear very strong? No? Sa tingin po natin, bakit nga ba yung kaaway natin, lubang parang napakalakas? Amen? Yung kung titignan po, kasi di ba, aminin natin, marami mananampalatayang na ibabagsak niya. Siguro, sa tingin niyo po ba, are you one of those? Sa tingin niyo po ba kayo, hindi pa po ba kayo na ipabagsak ng kaaway? Amen? Bakit kaya? Sa tingin natin, why is the enemy, feeling, meron tinatawag niya, still feeling very strong. Amen? Kaya siguro yung ibang mga mananampalataya, kinikilala nila yung kaaway bilang malakas. Kaya nga hindi po pwede. Hindi pwedeng makita ng kaaway na mas malakas siya kaysa sa atin. Amen po ba? Bakit tayo nakakakita ng mga maraming mananampalataya nagiging casualties? Pag sinasabing casualties, sabi ko nga po sa inyo, kung tinutukso po tayo, kung natutukso po tayo at bumabagsak po tayo, hindi po yun kasalanan. Amen po ba? Na-target lang ni Satanas ang ating kahinaan. Pero kailangan natin i-deny yun at sabihin po natin, matagumpay pa rin ako dahil si Kristo ang aking ulo. Hallelujah. Hindi tayo matagumpay dahil sa ating kalakasan. Hindi tayo maging matagumpay dahil magaling po tayong mga mananampalataya. Matagumpay tayo dahil si Kristo mismo ang nagpakita niyan sa atin.
The examples and possibilities set by the Lord Jesus Christ. Kailangan makita natin, amin po ba, yung possibilities, amin po ba, alam ng Panginoong Hesus na kapag pumunta siya dito sa lupa na taglay ang katawan, may taglay siyang kahinaan. Kaya nga tinukso siya ng diablo na kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Bakit? Kasi alam niya na may katawan siya at pwedeng magutom. Amen? Sino ba sa atin dito na mananampalataya? Kung mananampalataya ka, hindi ka na nagugutom. Abay, ang sarap siguro ng pakiramdam kung nung magkatapos tayo maging mananampalataya, hindi ka na nakakaranas ng gutom. Amen? Hindi ka na naghahanap ng pagkain. Ang sarap siguro ng pakiramdam na laging feeling mabusog ka. Hallelujah? Ang sarap nun. Kasi di ba, hindi ka problema kasi kahit na wala kang pagkain, it's okay with you. Pero tandaan po natin, sumasama ang pakiramdam natin kapag gutom tayo. Tama ba? Pag gutom ba kayo, hindi ba sumasama ang pakiramdam ninyo? Hindi ba kayo umiinit ang ulo na gutom na kayo, wala pa kayong kakainin? Hallelujah. Pagkain lang yan, umiinit ang ulo natin. Tama? Amen? Yung sila kumakain, hindi ka binigyan, hindi ba sumasakit ang loob mo? Hallelujah. Lahat binigyan, ikaw lang hindi binigyan ng pagkain, hindi ba sasakit ang loob mo? Gutom ka na? Sasakit kaya ang loob mo. Pero sabi dito, what is the example of possibilities set by the Lord to us? Sabi ng Panginoon, no defeat. Walang matatalo. Sabihin nga po natin, walang matatalo. Amen. Walang matatalo. Amen po ba? Tandaan po natin na hindi ko sinasabi po ng talatang ito, hindi pwedeng hindi tayo masaktan. Hindi pwedeng hindi tayo maatake. Pero ang sinasabi lang dito, maatake man tayo, pero walang magiging talunan. No one will be defeated. Amen po ba? Amen. Actually, ang title natin sa gabing ito, You Are Not Defeated. Amen po ba? Hindi ka talunan. The Lord Jesus Christ never once experienced defeat. Amen po ba? Nasaktan nga nila, nasaktan ng kaaway. Amen po ba? He was contracted by the demons. Amen po ba? Na-atake siya ng mga demonyo. Amen po ba? Inatake siya ng mga demonyo. Inatake siya ng may mga karamdaman. Pero, hindi siya nakitang talunan. Amen po ba? Never. Amen po ba? His entire life in this world, amen po ba, na bago siya inakyat sa langit, ay nakita po siyang naging talunan. Amen po ba? Yes, he was beaten. Amen po ba? Nasaktan. Amen po ba? Pinarusahan. Sinugatan. Amen. Pero makikita po natin doon na ni minsan sa buhay po niya, hindi niya naramdaman na siya ay talunan. Siguro magkakaroon din tayo ng katanungan, bakit nanalangin ng Panginoon na, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sa tingin niyo po ba yung tinig ng Panginoon na yon ay pagiging talunan? Because di ba, yun yung tinatanong sa akin ni Joseph kasi nung last Sunday. Yung tinatawag na traditional Christians. Amen po ba? And the Christians who are believing in the truth. Yung mga traditional Christians, ang iniisip lamang po nila is the men have sinned. That's why Christ was being sent. Amen po ba? Kapag titingnan po natin talaga ang Biblia, makikita lang natin ng isang side. Na ang ating Panginoong Hesus ay ipinadala dahil nagkasala ang tao. Amen po? Actually, wala namang masama po sa ganung bagay. Pero kapag titingnan natin ang sa sarili, sino ang mahalaga noon? Kung sino ang importante noon? Tao o ang ating Panginoong Hesus? Tao. Kasi di ba, sobrang special. Amen po ba? That's why it is traditional. Kaya yung maraming mga tao, lumalaki yung ulo. Na mabuti ang Diyos at walang mapupunta sa impyerno. Kasi mabuti ang Diyos. Pero kapag titignan po natin yung katotohanan from the very beginning, in the beginning was God, and that God is with the Word, and the Word was with God. Ano ang nangyari? Ano yung mga bagay na nangyari para hindi tayo tawaging tradisyonal? Ano ba ang nangyari? Ano ba ang plano ng Ama at ng Salita? Amen.
Nung sila'y magkasama, ano ba ang plano? Di ba? Tandaan natin, nung sinabi na po, di ba, nung pumunta nung iniharap ang Panginoong Yesus kay Poncio Pilato, amen po ba? Anong sinabi niya kay Poncio Pilato? Ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Amen? Ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Which means, wala pa yung tao, plano na yon ng Diyos. Remember, He is the Word. Pag sinabing He is the Word, He will manifest what God intends, what God's will is. Kung ano yung kalooban ng Ama, siya yung magmamanifesto. Hallelujah? Amen? Kaya nga, sinabi ko kay Joseph, kung magiging traditional tayo, ang lilitaw niyan, hinintay pa ng Diyos na magkasala ang tao. Sino ang may kasalanan kung bakit nagkasala ang tao? Lilitaw ang Diyos ang may kasalanan. Kasi, hinintay niya muna magkasala eh. Pwede naman niyang, di ba? Makapangyarihan ng Diyos at pwede niyang sabihin na, hindi ka pwede, wag mo kakainin yan. At that time, pwedeng pumunta ang Panginoon at pigilin siya. Amen? Hallelujah? Kaya nga, the death of Jesus Christ became grace to us. Alam niyo po ba yung tinatawag na grace? Kasi, kung ang kamatayan ng Panginoon ay kaligtasan ng lahat ng mga tao, wala na mapupunta sa impyerno. Pero di ba ang pananampalataya, biyaya? Amen? Hindi lahat ng tao may pananampalataya. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sapagkat meron na tayong pananampalataya. Ibig sabihin, you have received grace. Naintindihan po ba natin? Naranasan natin yung biyaya. Kaya di ba, kung titingnan po natin, we are differently understanding about the Word of God. Iba po yung pangunawa natin doon sa tinatawag na salita ng Diyos. Every detail of the Word of God is very important for us. About grace, about the blood, about Jesus Christ, about His love, about from the very beginning. Amen po ba? Mahalaga po sa atin yun. Kasi kung hindi mahalaga yun, hindi yun sasabihin ni Juan. Di po ba? Kung si Moses, ang nakita niya po ay yung paglikha, mas higit si Juan. Kasi ang nakita ni Juan, bago ang paglikha. Amen? Amen? Kaya, mapalad po tayo kapag naintindihan natin ang aklat ng Juan. Bakit? Sapagkat dadaigin mo si Moises. Ang nakita ni Moises po paglikha. Ang sumulat po kasi ng paglikha, si Moises. Bata, ang sinabi lang ni Moises, in the beginning, God. Amen? Pero pagdating kay Juan, anong sabi niya? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word is God. Iba yung nakita ni Juan sa nakita ni Moises. Kaya kung tatanungin ko ngayon, kayo ngayon, ano gusto niyong makita? Yung nakita ni Moises o yung nakita ni Juan? Yung nakita ni Juan. Amen po ba? Because di ba, kumbaga, nakakatuwa si Juan. Kaya pala, ang lalim-lalim ng pananampalataya ni Juan kasi iba yung nakita niya, iba yung pananaw niya sa ating Panginoong Yesus. Iba yung pagkilala niya sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga, He was illustrated always in the heart of Jesus Christ. Lagi nakahilig sa dibdib ng ating Panginoon. Nararamdaman niya ang tibok ng puso ng Panginoon. Nararamdaman niya kung ano yung bagay na niloloob ng Panginoon. Ano daw yung unang sinetel ng Panginoon sa atin na example and possibilities? No defeat. Walang talo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka matatalo. Amen. Hallelujah. Number 2, demons tremble. Amen po ba? Everywhere Jesus went, di ba? Saan man pumunta ang ating Panginoong Jesus? Amen po ba? Hindi ang natatakot ay ang ating Panginoon. Ang natatakot ay ang mga demonyo. Baliktad ngayon. Aminin natin, maraming mga mananampalataya natatakot sa demons. Instead that the demons, amen po ba, will be trembled before them. Pero ang natatakot po ay ang mga mananampalataya. Tama ba o mali? Hallelujah. Ang natatakot ngayon, mananampalataya. Kaya, yun po yung hinahangad at ninanasa po natin. Maintindihan natin mabuti yung salita ng ating Panginoon. Kaya, sa tingin po natin, ano po yung isang bagay, ano yung mga bagay na
nakakapag-trigger sa atin, bakit ang isang mananampalataya ay nagiging talunan? Number one, the ignorance of God's Word and who our Christ is. Pagiging ignorante natin sa salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, yan po yung talagang minsan nakakalungkot na ngayon sa mga maraming mananampalataya. We are Christians, but we are ignorant about the Word of God. Amen po ba? Naririnig lang natin ang salita ng Diyos whenever we attend the worship service, whenever we attend like worship service or Bible study. Amen po ba? Ang mga mananampalataya hindi na po nagkukusang nagbubukas ng Biblia. Amen po ba? Hindi po mahalaga sa kanila yung salita ng Diyos. Hindi mahalaga sa kanila kung ano po yung nilalaman ng salita ng Diyos. That's why they are ignorant. Amen po ba? They are ignorant about the Word of God and who is Christ. Sino si Kristo? Amen po ba? Hindi nila maintindihan. Kaya yung sinabi niya sa Hosea chapter 4 verse 6, my people perish because of lack of knowledge. Napapahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Amen? Pag kulang tayo sa kaalaman, amen po ba? Yung kaalaman na binabanggit doon ng Panginoon, ng ating Panginoon, doon sa Hosea, kabanatang 4, talatang 6, di ba yung bayan niya? Hindi nila kasi alam yung pangako, hindi nila alam yung sinasabi ng Diyos, hindi nila alam yung mga bagay na inihahayag ng Diyos sa kanilang buhay. Ignorance. And this is really what is really happening to the church. Yan po yung nagiging problema, amen po ba, sa loob ng iglesia. Pag sinabi natin loob ng iglesia, hindi lamang po tinutukoy ang church ng Holy Joy, kundi ang tinutukoy po nito, mga minamahal ko, ay yung lahat ng mga mananampalataya. Sabi doon sa Isaiah chapter 5 verse 13, therefore my people have gone into captivity because they have no knowledge. Nabihag ang aking bayan sapagkat kulang sila sa kaalaman. Amen po? Kaya, di ba, yung binabasa natin ngayon, the book of Numbers, nagagalit ang Panginoon kasi makukulit. Sabi, patayin ng lahat ng mga taong kanilang madatnaddan doon sa mga Madyanita. Pero nung ginawa ng mga salita na lumusob, nagtira sila ng mga babae at napangasawa pa ng kanilang mga anak. At yun ang naging dahilan kung bakit ang sumpa ng Diyos ay dumaloy po sa mga Israelita. Kasi kulang sila sa kaalaman. Amen po ba? Akala nila matutuwa ang Diyos kung ganun ang gagawin po nila. Itinira po nila yung mga babae at ginawa po nilang asawa. Amen po. Sa bagay, di ba? Kung titingnan po natin, bakit nga ba iko-command ng Panginoon? Amen po ba? Whenever habang binabasa ko po yung salita ng Diyos, pag morning prayer tayo, sa morning devotion po natin, sabi ko, Lord, talaga pinapapatay mo. He's God eh. Everything is holy. Amen po ba? Kapag titingnan po natin, mga minamahal ko, pag nakasagi kayo ng patay, maligo kaagad kayo. 3 araw kayong marumi. Pag nakahawak naman kayo ng patay, sabi niya doon, 7 araw kayong marumi. Sabi ko, Lord, napakaselan. Sobrang selan. Amen po ba? And whenever they offer, habang binabasa ko, Lord, grabe yung paghingi mo, o pag maghahandog kayo, 1 toro, 1 kambing, purong harina na pinahiran ng langis. Amen po ba? Hindi pwedeng iba. Alam niyo kung bakit ganon? Because He only accept Jesus Christ. Ngayon, maintindihan po natin yung sinabi ng ating pastor, na kapag ikaw ay magpupuri sa Panginoon without Jesus Christ, God will not accept it. Kung ikaw ay mananalangin at wala si Jesucristo, hindi yan tatanggapin ng Panginoon. Kung ikaw ay maghahandog, wala si Jesucristo, hindi yan tatanggapin ng Panginoon. Because the only thing that God will accept is the things with Jesus Christ. Lahat ng may taglay ng Jesucristo, yun lamang po ang kanyang tatanggapin. But without Jesus Christ, amen po ba, hindi niya po tatanggapin lahat ng handog natin. Amen? Kasi doon pa lamang makikita nyo, huwag kayong maghahandog ng ganito. Amen po ba? Sabi ko, Lord, sobrang selan mo.
Ngayon ko napapatunayan, habang binabasa ko, ngayon ko napapatunayan, talagang hindi kami karapat-dapat. Ang iyong anak lang ang iyong tatanggapin. Amen? Kaya ganito natin maintindihan why God commanded the Israelites to kill all of them. Hindi mahalaga ang marami. Ang mahalaga sa Panginoon yung karapat-dapat sa Kanya. Because these people don't have faith. Diba? Hindi naman sila nananalig. Ang unang ikinagalit ng Panginoon, alam niyo ba kung ano unang kinagalit ng Panginoon sa Madianita? Ano yung unang ikinagalit ng Diyos sa Madianita? Ha? O, yung mga nagmo-morning prayer, ano yung unang ikinagalit ng Diyos sa mga Madianita? Nakiusap si Moises, makikiraan siya. Ayaw siyang paraanin. Anong ginawa ng mga Madianita? Lumabas sila sa kanilang mga kampo at may dala silang tabak. Subukan yung dumaan. Lahat kayo tatagpasin namin. Amen po ba? Amen? Kaya tayo rin, once na hindi natin pinaraan si Jesus sa buhay po natin, isang malaking pagkakasala. Amen po? Isang malaking pagkakasala. Israelites represent Jesus Christ. Ang sino mang umaapi, di ba? Ang sino mang lumalaban sa Israel, ay hindi lumalaban sa Israel, kundi lumalaban sa Diyos. Amen? Kaya doon papasok sa isipan na, ngayon, lalalim tayo. Maintindihan natin mabuti, without understanding the Word of God, kung wala po ang salita ng Diyos, malilito tayo. Bakit nagpapapatay ang Diyos? He's a God of life. Pero bakit nagpapapatay? So if you are lack of knowledge, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? At pag binabasa natin ang salita ng Diyos, ano yung una nating hahanapin? Hanapin muna natin si Kristo. Kahit na anong talata ang binabasa natin, kailangan masumpungan natin si Kristo. Pag hindi mo nasumpungan si Kristo, balikan mo ulit yung binabasa mo. Nasaan ka rito, Panginoon? Amen? At kapag nakita mo na si Kristo, then you are in the right way. Kaya pala sabi ng Panginoon, I am the truth, I am the way, I am the life. Amen po ba? Amen? Hindi si Moises ang daan. Hindi si Abraham ang daan. Amen po ba? Because Abraham and Moses also worship Jesus Christ. Ang hinihintay po ni Abraham, si Jesucristo. Ang hinihintay ni Moises, si Jesucristo. Sino ba hinihintay natin? Jesus Christ, tama? Hallelujah. Kaya wala tayong ibang hahanapin sa Biblia, kundi si Jesucristo. Do not be ignorant about the knowledge of the Word of God. Number 2, ignorance of Satan's tactics. Hindi natin alam paano yung ginagawa ni Satanas. Tingnan po natin, 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Tingnan niyo po, si Apostle Pablo mismo, sabi niya dito, so that Satan will not get advantage on us, sabi dito, for we are not ignorant of his devices. Yan po sinabi niya sa wikang English. Hindi kami ignorante sa mga bagay na ginagawa ni Satanas, sa mga lalang ng kaaway. Amen? Kaya wag po nating hayaan na maging ignorante tayo. Ano po ba yung ginagawa ni Satanas? Number 1, accusations and condemnations. Inaakusahan tayo, kinokondemn tayo. Namin po ba? Sabi nga sa atin, di ba, pinaliwanag sa atin, kung nagkakasala man tayo, it is normal. Amen po ba? Because we are weak, but we can deny it. Amen po ba? That accusations and condemnations, ini-intimidate tayo ng kaaway. Pag sinabing intimidate, ginugulo yung isipan natin. Amen po ba? Ay, mananampalataya ka na, o nagkasala ka na, maglilingkod ka pa ba sa Panginoon? Intimidate ang tawag diyan. Guguluhin niya ang isipan mo. Kaya yung iba, nagkakaroon ng tinatawag na, ayoko na nga mag-church, ayoko na nga maglingkod kasi ganito, nakakahiya. Yung pala, intimidate ka na. Amen po ba? Inuumpisa-umpisahan ka na ng kaaway. Number 3, it is deception. Dinadaya ka. Amen? Dadayain ka ng kaaway. Kaya sabi dito, wag nawa tayong malamangan ni Satanas. Amen po ba? Katulad ni Apostol Pablo, katulad ng mga alagad,
hindi po lingid sa kanila, hindi sila hangal sa mga bagay na ginagawa o lalang ng diablo ni Satanas sa kanilang mga buhay. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Ikalawang Korinto, kabanatang 11, talatang 3. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Diba? Katulad daw ni Eva, sabi niya dito, diba? Na natukso siya ng ahas sa pamamagitan ng katusuhan niya ni Satanas. Huwag nawang mangyari ito sa atin, sabi doon. We want every one of us to be pure. Pero sabi nga dito, huwag tayo magpapadaya. Hallelujah. Huwag nating hayaang sumama yung pag-iisip na ilagay ni Kristo sa buhay ng bawat sa atin. No? Do not be ignorant about Satan's tactics. Number 3, sabi niya, know the entry points. Entry points must be not unknown to us. Ephesians chapter 4 verse 26 up to 27, sabi niya, kayo'y mga gagalit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit, nibigyan daan man ang diablo. Amen po ba? Sinabi na po sa Pablo, kung kayo magagalit, pwede naman, huwag lang kayong magkasala. Hallelujah. Di baling magalit, huwag lang magkasala, at wag hayaan daw na lumubog yung araw. Sapagkat sabi doon, huwag daw nating bibigyan ng daan. Amen po ba? Do not open a way for the devil. Hallelujah. Do not open any entry points. Huwag natin nahayaan na magbubukas tayo ng anumang daan. Hallelujah. Para po sa kaaway kay Satanas. Amen. Let us close every doors. Amen po. Isara natin ang lahat ng mga daanan. Amen. The entry point sa buhay ng bawat sa atin. Isara daw po natin. Number 4, learning how to wage a good warfare. Sabi doon, kaya kailangan matuto tayo, sabi doon, na makipagdigma. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 hanggang 5, sabay-sabay, sapagat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman, sapagat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka, at ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Even though we are in the flesh, sabi po ni Apostle Pablo, we are not against and fighting against the enemy with our flesh. No? So kung isipin po natin, kung sa pamamagitan ng kalakasan ng ating katawan ay makikipaglaban tayo sa ating kaaway, hindi po yan mangyayari. Because our enemy is a spirit. So, our spirit must be also strong. Amen? Kung di magiging malakas ang ating mga spirito, pwede tayong maging tanunan. Amen. Yan po yung kailangan nating maunawaan. 1 Peter chapter 5 verse 8 up to 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leyong umuumal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. So, which means, sabi niya po sa Pablo, hindi lang isa ang nakakaranas, hindi lang dalawa, kundi laganap. Amen po ba? Yung pagkikipaglaban ng mga mananampalataya sa anumang lalang ng diablo, nangyayari po yan sa lahat ng panig. Amen? Tingnan niyo po, nakakalungkot talaga. Why? Because, supposed to be, ang mga mananampalataya, magpapasalamat sila kapag may prayer meeting. Bakit? This is also one of our warfare. Alam natin sa pamamagitan ng ating panalangin, gumagawa ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Pero bakit hindi lahat ng mananampalataya are prepared to pray? Bakit hindi lahat ng mananampalataya gusto na manalangin?
at gustong dumalo. Amen? Di po ba? Kahit saang church, makakadalo sila ng worship service. Pero pagdating ng prayer meeting, hindi. Amen po? Kahit na ipag-invite na natin siya na at please attend prayer meeting, but they are not usually, mga mananampalatay, they are not interested. Pero kapag nagkakaroon sila ng problema, anong sinasabi nila kay pastor? Pastor, please pray for us. Amen? Alam nila yung kapangyarihan ng panalangin. Pero iniisip nila, yung pastor lang ang may kapangyarihan na makapanalangin para sa kanila. Kaya sabi ko nga po sa inyo kapag ang isang church may prayer meeting, dapat magpasalamat ang church na yon. Kasi, di ba, yung ibang church wala pong prayer meeting Amen? Kaya, kung titignan po natin, okay, hindi na tayo, hindi makikita natin doon, why Jesus Christ? The weapon of Jesus Christ, ano yung pinaka-weapon ni Jesus Christ? It is prayer. Every day, amen po ba? Ano ba inuuna ng Panginoon? Panalangin, di ba? Bumabangon siya ng maagang-maaga at nananalangin. Amen? Masakit nga po, pero sa totoo lang, hindi natin nagagawang magpuyat para manalangin. Amen. Dati nga nagagawa natin yan Pero ngayon, hindi na natin nagagawa. But don't worry. Amen po ba? Yung dumalo lang tayo sa prayer meeting natin, it is really a good blessing for us. Amen po ba? Dito malalaman kung sino yung kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hallelujah. O baka naman inisip nila, baka inisip ng mga kapatiran natin, sa prayer meeting naman, hindi lang naman ipinapanalangin ni pastor sarili niya Pinapanalangin niya rin tayo, pinapanalangin niya rin yung mga hindi dumalo. Totoo naman po yun. Tama po ba? Totoo naman yun. Amin po ba? But sana kung pag narinig niyo pa ng Lord, kami lang po ang pagpalain yung Lord, kami lang po ingatan yung Lord, kami lang pong dumalo Hindi naman. Parang napaka-selfish, di ba? Wala po. Talagang pag dumalo tayo ng prayer meeting, bukang bibig kagad natin, Lord, kayo na pong bahala sa lahat ng mga kapatiran namin. Yung mga nangihina, yung mga, di ba? Pwede, hindi. Amin po, kayo ba nakakaranas ba kayo na kapag sinabi doon sa prayer request na, ngayon ipanalangin po natin lahat ng kapatiran po natin nalulupaypay. Nasasabi niyo po ba na, Lord, lahat po ng mga kapatiran namin nalulupaypay, palakasin mo sila, pera lang kay? Nagsasalita mo ba kayo ng ganon? Di ba hindi? Pag sinabi natin lahat ng kapatiran natin, kahit yung mga kapatiran natin, halos ayaw natin ipanalangin, kasama na sila. Amen? Hindi naman natin pera po kay sister ha, wag niyo po. Hindi pwede talaga Kasi alam natin magkakasala tayo. Amen? Alam natin doon pa lamang, hindi natutugunin ng Panginoon ang ating panalangin. But let us hope and pray that every Christians, every believer should understand the importance of prayer meeting. Tamo, in-announce ko nung Sunday. Amen po ba? Baka dumating ang pagkakataon na maibalik na ang worship service ng gabi, ng linggo. O pagkatapos po ng worship service ng linggo, may kumausap na kagad sa akin, Pastor, tignan niyo po yan. Sabi niya po, yun, meron ng gabi. Kahit hindi na tayo makadulo ng umaga, sa gabi na lang tayo dalalo. Kasasabi ko pa lang, di ba, na hindi ka mo meron na tayo sa gabi, ay magiging excuse na tayo na hindi na tayo atin ng umaga. Amen? Parang, imbis na madagdag, nagbawas. Hallelujah, mga mananampalataya. O, ewan ko ba? Parang parang naghahanap ng parang kulang na lang sabihin nila, Pastor, pwede bang bawasan ng oras ang worship service? Hallelujah. Pwede bang imbis na 2 oras, 1 oras na lang? Ako nga, nagtatanong ako sa branch churches natin Kasi sa kanila, ang worship service, 1 oras lang. Kasama ng praise and worship. So, paano nilang napagkakasya ang 1 oras sa worship service? Amen? Paano? Doon pa lang nagtataka na ako. Alam naman nila ang worship service 2 oras. Pinakamababa na 2 oras. So, hindi ko rin maintindihan. Amen? So, gusto niyo ba bawasan natin ang oras? Gusto niyo ba bawasan natin ang oras natin? Amen?
It is really, kumbaga, everything is really be thankful. Let us all be thankful. Kung ganito ang worship service natin, ganito ang prayer meeting natin, magpasalamat tayo sa Diyos. 1 John chapter 5 verse 18. Nalalaman natin, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ang pag-iingat po natin, hindi na tayo gagalawin ng masama. Hallelujah. Habang nasa mundo tayong ito, andyan ang kaaway. Maaari tayong bumagsak, maaari tayong makuha, pero hayaan po natin na maging matagumpay ang baso sa atin. 1 John chapter 1, verse 1 up to 4, sabay-sabay. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay pinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Dito ay ating nakikilala na tayo nagsisiibig sa mga anak ng Diyos. Pagkat tayo nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. So maliwanag, mga minamahal ko, na kung gusto mo maging matagumpay, then alagaan mo ang iyong pananampalataya. Through our faith, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, doon daw tayo pwedeng maging matagumpay. Amen? Hallelujah? Kaya hayaan po natin na hindi tayo maging talunan. Sabihin mo ulit sa katabi mo, hindi ka talunan. At walang magiging talunan sa atin. Bilang pagtatapos, Romans chapter 16 verse 19 up to 20, anong sabi niya doon? Sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Datapwat, ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmus sa kasamaan. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan